May isang katotohanan sa buhay ng bawat tao na madalas hindi pinag-uusapan ng bukas at malinaw, at ito ay ang kalusugan ng ating katawan pagdating sa aspetong sexual habang tayo ay tumatanda. Ngayon, bago mo pa man isara ang video na ito o mag-scroll ka palayo, nais kong sabihin sa'yo na ang paksang ito ay hindi para sa libangan o para sa kahit anong maling layunin. Ang video na ito ay para sa iyong kalusugan, para sa iyong katawan, at para sa iyong pag-unawa sa sarili mo bilang isang tao na may karapatang mamuhay ng maayos, malusog at may dignidad kahit sa anong edad. Dahil ang katotohanan ay ito, ang kalusugan ng ating sexual na sistema ay direktang konektado sa ating pangkalahatang kalusugan, ang ating puso, utak, hormones at emosyonal na kalagayan. Hindi ito isang paksa na dapat ikahiya. Ito ay agham, ito ay pisyolohiya, at higit sa lahat, ito ay pag-aalaga sa sarili. Kung ikaw ay nasa edad na 60 taon pataas o marahil ay malapit ka na roon, alam mo na ang pakiramdam na parang ang iyong katawan ay dahan-dahang nagbabago. Ang lakas na dati mong nararamdaman, ang sigla na dati mong tinatamasa, parang lumalayo na ito ng lumalayo. At minsan, naiisip mo kung normal ba ito o may magagawa ka pa ba para mabago ang takbo ng mga bagay. Ang sagot, ayon sa agham at medisina, ay oo, may magagawa ka. At nagsisimula ito sa iyong plato. Ngayon, nais ko munang itanong sa inyo, mga kaibigan, sa inyong sariling karanasan, napansin na ba ninyo na kapag kumakain kayo ng ilang partikular na pagkain, nararamdaman ninyo ang mas mataas na antas ng lakas at sigla sa inyong katawan kumpara sa ibang araw? Isulat ang inyong sagot sa komento sa ibaba. Seryoso akong nagtatanong dahil ang inyong karanasan ay mahalaga at makakatulong sa iba pang manunood na maaaring nasa parehong sitwasyon. Ngayon, simulan na natin ang ating pag-aaral. Ang unang bagay na kailangan nating maunawaan ay ang koneksyon sa pagitan ng pagkain at ng ating hormonal na sistema. Ang ating katawan ay isang napakagandang makina na gumagana araw at gabi, at ang gasolina nito ay ang mga sustansya na ating kinakain. Sa loob ng ating katawan, may mga glandula na nagpo-produce ng mga hormone, ang mga chemical messenger na nagkokontrol ng halos lahat ng ating mga proseso biological, mula sa ating mood hanggang sa ating antas ng enerhiya, mula sa ating metabolism hanggang sa ating sexual na kalusugan. Para sa mga lalaki, ang pangunahing hormone na ito ay ang testosterone. Para sa mga babae, ito ay ang estrogen at progesterone. Ngunit kahit para sa mga babae, ang testosterone ay mayroon din at mahalaga para sa kanilang sexual na kalusugan at kagalingan. Ang mga hormone na ito ay hindi lamang responsable sa ating libido o sexual na pagnanasa. Sila rin ang nagpapanatili ng ating lakas ng buto, ng ating masa ng kalamnan, ng ating antas ng enerhiya, ng ating kakayahang mag-isip ng malinaw at ng ating emosyonal na balance. Habang tayo ay tumatanda, lalo na pagdating sa 60 taong gulang, ang produksyon ng mga hormone na ito ay natural na bumababa. Para sa mga lalaki, ang kondisyong ito ay tinatawag na andropause o male menopause sa ilang psikolohikal na literature, kahit ang terminolohiya ay nagbabago pa rin sa medisina. Para sa mga babae, ito ay mas kilala bilang menopause. Ang mga pagbabagong ito ay natural at hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Nangangahulugan lamang ito na ang ating katawan ay nangangailangan ng mas espesyal na pag-aalaga at mas maingat na nutrisyon. Narito ang isang mahalagang katotohanan na maraming tao ang hindi alam. Ang iyong katawan ay gumagamit ng mga particular na nutrients o sustansya mula sa pagkain para gumawa ng mga hormone. Ang prosesong ito ay tinatawag na biosynthesis. Ang testosterone, halimbawa, ay ginagawa mula sa kolesterol. Oo, mula sa kolesterol. At sa tulong ng mga vitamin at mineral tulad ng zinc, magnesium at vitamin D. Kung wala ang mga sustansyang ito sa iyong dieta, ang iyong katawan ay walang hilaw na materyales para gumawa ng sapat na hormone. Isipin mo ang isang carpenter na walang kahoy. Kahit gaano siya kagaling, kung wala siyang materyales na gagamitin, hindi siya makakalikha ng anuman. Ganon din ang ating katawan. Kahit ang ating mga glandula ay gusto at handa ng gumawa ng mga hormone, kung kulang ang mga nutrients na kailangan, hindi nila kayang gawin ito ng husto. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga espesipikong pagkain na ayon sa agham ay nakakatulong sa ating hormonal na kalusugan, sexual na kagalingan at pangkalahatang vitalidad. Hindi ito magic food, hindi ito instant cure. Ngunit batay sa maraming siyentipikong pananaliksik, ang mga pagkaing ito ay may makabuluhang epekto sa ating katawan kapag kinain ng regular at bilang bahagi ng isang malusog na dieta. Ang unang pagkain na dapat nating pag-usapan ay ang itlog. Ang simpleng itlog na maaaring lutuin sa iba't ibang paraan. Ang itlog ay isa sa pinaka-nutrient dense na pagkain sa mundo.
Ito ay naglalaman ng complete protein. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng mahahalagang amino acids na kailangan ng ating katawan. Ngunit higit pa roon, ang itlog ay naglalaman ng kolesterol. At tulad ng ating napag-usapan kanina, ang kolesterol ay isang mahahalagang hilaw na materyales para sa produksyon ng testosterone at iba pang steroid hormones. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, ang mga lalaking kumakain ng mga itlog bilang bahagi ng kanilang regular na dieta ay may mas mataas na antas ng testosterone kumpara sa mga hindi kumakain. Hindi ito nangangahulugang dapat kang kumain ng 10 itlog sa isang araw. Ang moderasyon o katamtaman ay palaging susi. Ngunit ang regular na pagkain ng 1 hanggang 3 itlog bawat araw bilang bahagi ng balanseng dieta ay may positibong epekto sa hormonal na kalusugan. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang mga buto ng kalabasa o pumpkin seeds. Ang mga buto ng kalabasa ay isa sa pinakamagandang natural na pinagkukunan ng zinc. At ang zinc. Ito ay isang mineral na napakakritikal para sa sexual na kalusugan. Ang zinc ay direktang kinakailangan ng ating katawan para sa synthesis o paggawa ng testosterone. Sa katunayan, ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga lalaki na may zinc deficiency o kulang sa zinc ay may mas mababang antas ng testosterone at kapag pinuno nila ang zinc sa kanilang dieta, ang kanilang testosterone level ay tumataas. Para sa mga lalaki, ang zinc ay mahalaga rin para sa kalusugan ng kanilang reproductive system. Para sa mga babae, ang zinc ay mahalaga para sa regulasyon ng hormonal cycle at para sa pangkalahatang immune function. Ang isang dakot ng mga buto ng kalabasa bawat araw ay maaaring magbigay ng malaking bahagi ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc. Ang ikatlong pagkain ay ang mga maitim na prutas tulad ng blueberries, blackberries at dark grapes. Ang mga prutas na ito ay mayaman sa mga antioxidants na tinatawag na flavonoids. Ang mga flavonoids ay mahalaga para sa kalusugan ng ating cardiovascular system, ng ating puso at mga daluyan ng dugo. At narito ang koneksyon na hindi marami ang nakakaalam. Ang sexual na kalusugan, lalo na para sa mga lalaki, ay direktang konektado sa kalusugan ng cardiovascular system. Ang prosesong nagpapahintulot sa katawan na magsagawa ng sexual na gawain ay nangangailangan ng maayos na daloy ng dugo. Kapag ang ating mga ugat at arterya ay malusog at malaya mula sa blockages, mas maayos ang sirkulasyon at mas maayos ang kalusugan ng ating sexual na sistema. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga lalaking regular na kumakain ng mga pagkaing mayaman sa flavonoids ay may mas mababang risk ng erectile dysfunction. Ito ay dahil sa positibong epekto ng flavonoids sa nitric oxide production sa ating katawan, isang chemical na nagpapahintulot sa mga blood vessel na mag-relax at magpalawak na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa buong katawan. Dr. Jose Reyes, isang endocrinologist na espesyalista sa hormonal na kalusugan ng mga matatanda, ay nagbigay ng kanyang opinyon tungkol sa paksa na ito sa isang conference ng mga medical na profesional. Ayon sa kanya, ang koneksyon sa pagitan ng nutrisyon at sexual na kalusugan ay hindi lang isang teorya. Ito ay suportado ng daan-daang siyentipikong pag-aaral. Ang mga pasyenteng nagsasabing nararamdaman nila ang pagbaba ng kanilang libido at vitalidad habang tumatanda ay maaaring makakita ng makabuluhang pagpapabuti sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang dieta. Hindi ito nangangailangan ng mahal na gamot o komplikadong tratamiento sa maraming kaso. Ang tamang pagkain, tamang tulog, at tamang ehersisyo ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Ang ikaapat na pagkain na nais nating pag-usapan ay ang bawang o garlic. Ang bawang ay isa sa mga pinakasinaliksik na pagkain sa mundo pagdating sa mga benepisyo sa kalusugan. Mayroon itong isang compound na tinatawag na allicin na nagbibigay dito ng katangiang pangkalusugan nito. Ang allicin ay kilala para sa mga anti-inflammatory at antibacterial na katangian nito, ngunit higit pa roon, ang bawang ay nagpapababa ng cortisol sa ating katawan. Bakit mahalaga ang cortisol? Ang cortisol ay ang pangunahing stress hormone ng ating katawan. Ito ay ginagawa ng ating adrenal glands bilang tugon sa stress, physical man o emosyonal. Sa mababang dosis, ang cortisol ay kapakipakinabang. Ngunit kapag ang ating antas ng cortisol ay mataas ng tuloy-tuloy, na nangyayari kapag tayo ay nasa ilalim ng matagal na stress, ito ay nagdudulot ng malaking problema. Ang isa sa mga problema ay ang pagbaba ng testosterone production. Sa katunayan, ang cortisol at testosterone ay may inverse relationship. Kapag mataas ang isa, bumababa ang isa pa. Kaya ang anumang bagay na nagpapababa ng cortisol ay nagbibigay ng pagkakataon sa testosterone na bumalik sa normal na antas. Ang bawang, sa pamamagitan ng allicin, ay nagpapababa ng cortisol at nagbibigay ng kapaligiran sa loob ng ating katawan na pabor sa testosterone production.
Maraming pag-aaral sa animal models ang nagpakita ng positibong epekto ng bawang sa testosterone levels at habang mas maraming pananaliksik ang isinasagawa sa mga tao, ang mga resulta ay patuloy na nagpapakita ng promising na data. Ang ikalima ay ang oatmeal o oats. Ang oatmeal ay hindi lang para sa almusal ng mga bata. Ito ay isa sa pinakakapakipakinabang na pagkain para sa hormonal na kalusugan ng mga adulto. Ang oats ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na avenacoside na ayon sa ilang pag-aaral ay nagtutulong sa pagpapalaya ng free testosterone sa ating katawan. Maraming testosterone sa ating dugo ay nakatali sa isang protina na tinatawag na sex hormone binding globulin o SHBG. Ang testosterone na nakatali sa SHBG ay hindi available para gamitin ng ating katawan. Ang mga compound sa oats ay nagtutulong na palayain ang testosterone mula sa SHBG na ginagawang mas maraming active testosterone ang available para sa ating katawan. Bukod dito, ang oatmeal ay isang mahusay na pinagkukunan ng magnesium, isa pang mineral na mahalaga para sa testosterone production at para sa pangkalahatang muscular at nervous system function. Ang magnesium ay kilala rin para sa kakayahang magpababa ng insomnia at magpabuti ng kalidad ng tulog. At ang maayos na tulog, ito ay isang napakahalagang salik sa hormonal na kalusugan na madalas na pinipigilan natin. Ngayon, nais kong pag-usapan ang isang bagay na mahalaga bago tayo magpatuloy. Maraming tao ang nanonood ng mga video tulad nito at naghahanap ng mabilis na solusyon, isang magic food na magreresulta sa instant na pagbabago. Nais ko kayong maging malinaw tungkol sa katotohanan. Walang single food na magreresulta sa dramatic na pagbabago sa loob ng ilang oras o ilang araw. Ang nutrisyon ay gumagana sa mahabang panahon. Ang mga pagbabago sa hormonal na kalusugan ay nangyayari sa loob ng mga linggo at buwan ng consistent na malusog na pamumuhay. Tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang tulog at tamang pamamahala ng stress. Ang mensahe ng video na ito ay hindi kumain ng ito at mararamdaman mo agad ang epekto. Ang mensahe ay, ang maingat at konsistenteng pagkain ng mga tamang pagkain ay magbibigay sa iyong katawan ng mga nutrients na kailangan nito para gumana ng maayos kasama na ang iyong sexual na sistema. Ipagpatuloy natin ang ating listahan. Ang ika-6 na pagkain ay ang mga mani at seeds, particular ang walnuts at almonds. Ang mga nut at seed na ito ay mayaman sa healthy fats, ang uri ng taba na kailangan ng ating katawan para gumawa ng mga hormone. Tandaan, ang mga hormone tulad ng testosterone ay ginagawa mula sa kolesterol at mga taba. Kailangan ng ating katawan ng tamang uri ng taba para mapanatili ang hormonal balance. Ang mga mani at seeds ay nagbibigay ng omega-3 fatty acids, monounsaturated fats at polyunsaturated fats na lahat ay mahalaga para sa hormonal na kalusugan. Ang walnuts, sa particular, ay naglalaman ng L-arginine, isang amino acid na nagko-convert sa nitric oxide sa loob ng katawan. Tulad ng napag-usapan natin kanina tungkol sa flavonoids at nitric oxide, ang L-arginine ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagsasanggalak ng mga blood vessel na mag-relax. Ito ay direktang may positibong epekto sa cardiovascular health at sa sexual na kalusugan. Ang 7 pagkain ay ang mga gulay na may malalim na kulay luntian, tulad ng spinach, kale at broccoli. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa magnesium, folate at iron. Lahat ay mahalaga para sa produksyon ng mga red blood cells at para sa maayos na daloy ng oxygen sa buong katawan. Ang maayos na oxygenation ng ating mga tissue at organo ay mahalaga para sa kanilang maayos na paggana, kasama na ang mga organo na responsable sa ating sexual na kalusugan. Ang broccoli, sa particular, ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na indole-3-carbinol o I3C. Ang I3C ay nagpapababa ng antas ng estrogen sa katawan at para sa mga lalaki, ang labis na estrogen ay maaaring magpababa ng testosterone levels. Sa pamamagitan ng pagkain ng broccoli at iba pang cruciferous vegetables, ang mga lalaki ay nagtutulong sa pagpapanatili ng mas maayos na balance sa pagitan ng testosterone at estrogen sa kanilang katawan. Ang ika-8 ay ang mga bakalaw at iba pang oily fish tulad ng salmon, sardines at mackerel. Ang mga isda na ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids, vitamin D at zinc, tatlo sa mga pinakamahahalagang nutrients para sa sexual na kalusugan. Ang vitamin D sa particular ay isang napaka-interesanting nutrient. Kahit tinatawag itong vitamin, ito ay nagsisilbing hormone sa ating katawan. Mayroon itong receptors sa ating testicular cells at maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mga lalaking may mataas na antas ng vitamin D sa kanilang dugo ay may mas mataas na antas ng testosterone
Sa isang malaking pag-aaral na isinagawa sa Graz, Austria, na kinasasangkutan ng 165 na lalaki, ang mga lalaking nagkuha ng vitamin D supplement ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas ng kanilang testosterone levels kumpara sa control group na hindi nagkuha ng supplement. Ang regular na pagkain ng oily fish ay isa sa mga pinakamabisang paraan para makuha ang vitamin D mula sa pagkain, kahit na ang pinakamagandang pinagkukunan ng vitamin D ay ang araw. Narito ang isang mahalagang pahinga na nais kong ibahagi sa inyo. Ang video na ito ay para sa impormasyon at edukasyon lamang. Hindi ito kapalit ng medikal na payo ng isang kwalipikadong doktor o healthcare professional. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga concern tungkol sa iyong kalusugan, lalo na tungkol sa iyong hormonal na kalusugan o sexual na kalagayan, pakikonsulta ang isang doktor. Ang isang blood test ay kayang sukatin ang iyong actual na hormone levels at ang isang doktor ay kayang magbigay sa iyo ng personalisadong payo batay sa iyong individual na kalagayan ng kalusugan. Ang impormasyon dito ay general educational information lamang at hindi dapat ituring bilang medikal na diagnosis o payo. Ipagpatuloy natin. Ang ikasyam na pagkain sa ating talakayan ngayon ay ang pomegranate o granada. Ang prutas na ito ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa iba't ibang kultura at ngayon sinisigurado na ito ng modernong agham. Ang granada ay naglalaman ng malakas na antioxidants na tinatawag na polyphenols na nagpoprotekta sa ating mga cell mula sa oxidative stress, isang uri ng cellular damage na nagpapabilis ng pag-aaging proseso. Sa isang interesanteng pag-aaral na isinagawa sa Queen Margaret University sa Edinburgh, Scotland, ang mga kalahok na uminom ng granada juice araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nagpakita ng pagtaas ng kanilang antas ng testosterone hanggang 24% para sa ilan. Bukod pa roon, nag-report sila ng mas mababang antas ng blood pressure, mas mabuting mood at mas mataas na antas ng enerhiya. Ito ay isang maliit na pag-aaral at kailangan ng mas maraming pananaliksik, ngunit ang mga resulta ay nakaka-excite para sa mga siyentipiko. Ang ikasampung pagkain ay ang mga pagkaing mayaman sa zinc na hindi pa natin nailista, lalo na ang oysters o talaba. Ang talaba ay isa sa pinakasikat na aphrodisiac food sa buong mundo at mayroong siyentipikong basehan para dito. Ang talaba ay pinakamagandang natural na pinagkukunan ng zinc sa buong mundo ng pagkain. Isang serving lamang ng talaba ay naglalaman ng maraming beses ng daily recommended intake ng zinc. At tulad ng ating napag-usapan, ang zinc ay critical para sa testosterone production at para sa kalusugan ng male reproductive system. Ngunit huwag mag-alala kung hindi ka mahilig sa talaba o kung hindi available ito sa inyong lugar. Ang iba pang magagandang pinagkukunan ng zinc ay ang karne ng baka, mga mani at seeds at mga leguminosa tulad ng garbanzos at lentils. Ngayon, nais kong lumayo sandali mula sa listahan ng mga pagkain at pag-usapan ng isang aspeto ng paksa na ito na madalas na hindi nasasali sa mga talakayan tungkol sa sexual na kalusugan. At ito ay ang papel ng sistema ng nerbiyos at ang koneksyon ng utak sa ating kabuuang sexual na kalusugan. Ang ating utak ay ang pinakamahalagang sexual na organo sa ating katawan. Ay na ato isang patawang pahayag. Ito ay isang medikal na katotohanan. Ang sexual na pagnanasa, ang kagustuhang maging malapitan ng isang tao, ang emosyonal na koneksyon, ang pisikal na pakiramdam, lahat ng ito ay nanggagaling sa utak. Ang ating nervous system na pinamumunuan ng ating utak ay nagpapadala ng mga signal sa buong katawan na nagko-coordinate ng ating sexual na mga tugon. Ang mga neurotransmitter, ang mga chemical messengers ng ating utak ay may malaking papel sa ating sexual na kalusugan. Ang dopamine, ang reward chemical ng ating utak, ay nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan at motibasyon. Ang serotonin ay nagpapanatili ng ating emosyonal na balanse at mood. Ang oxytocin, na tinatawag na love hormone, ay nagpuproduce ng pakiramdam ng attachment, tiwala, at intimacy. Ang norepinephrine ay nagbibigay ng arousal at alertness. Para sa malusog na sexual na buhay, kailangan nating alagaan ang kalusugan ng ating utak at nervous system. At muli, ang nutrisyon ay may malaking papel dito. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng oily fish ay nagpoprotekta sa kalusugan ng ating brain cells. Ang mga pagkaing nagpo-produce ng tryptophan, isang amino acid na nagko-convert sa serotonin tulad ng itlog, salmon at nuts ay nagtutulong sa pagpapanatili ng maayos na mood at emosyonal na balance. Si Dr. Maria Santos, isang neurologist at sleep specialist, ay nagbahagi ng kanyang pananaw sa isang health symposium. Napakaraming pasyente ang pumupunta sa akin na nagrereklamo ng pagbaba ng kanilang sexual na interes o kalusugan at kapag tinanong ko sila tungkol sa kanilang tulog, karamihan ay nagtatrabaho ng matagal, hindi natutulog ng sapat at nasa ilalim ng malaking stress.
Ang koneksyon ay napakalinaw para sa akin bilang isang neurologist. Ang pag-aalaga sa utak sa pamamagitan ng maayos na tulog, tamang pagkain at pamamahala ng stress ay direktang nagpapabuti ng sexual na kalusugan. Hindi ito komplikado. Ang utak at katawan ay hindi hiwalay. Sila ay isang magkasamang sistema. Ang magandang tulog ay isa sa mga pinakamakapangyarihang interventions para sa hormonal na kalusugan. Ang malaking bahagi ng testosterone production sa mga lalaki ay nangyayari sa panahon ng deep sleep. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng University of Chicago, ang mga lalaking natutulog lamang ng 5 oras bawat gabi sa loob ng isang linggo ay nagpakita ng 10 hanggang 15% pagbaba ng kanilang testosterone levels. Ang pagbabang ito ay katumbas ng 10 hanggang 15 taon ng pag-aaging proseso sa mga tuntunin ng hormonal na kalusugan. Kasayaan yung mensahe dito ay malinaw. Ang pagkain ng tamang pagkain ay mahalaga, ngunit ito ay kailangang kasabay ng maayos na tulog. Walang pagkain ng makakapagtama ng hormonal imbalance kung ang isang tao ay nagpupuyat ng paulit-ulit. Pag-usapan natin ang isa pang aspeto ng paksa na ito na madalas na hindi na itatama, at ito ay ang papel ng ehersisyo sa hormonal na kalusugan. Ay hindi lang ang pagkain ang nagtatakda ng ating hormone levels. Ang ehersisyo, lalo na ang resistance training o weight training, ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para natural na taasan ng testosterone levels. Kapag nagtatrabaho tayo ng malakas ang ating malalaking kalamnan, ang mga kalamnan ng ating binti, likod at dibdib, ang ating katawan ay nagtitrigger ng pagtaas ng testosterone production. Ito ay isang evolutionary response. Ang ating katawan ay gumagawa ng testosterone para tulungan tayong maging mas malakas at mas mahusay na gumawa ng pisikal na trabaho. Sa modernong konteksto, ang regular na resistance training ay nagbibigay ng natural na boost sa testosterone levels. Para sa mga nasa 60 taon pataas, hindi kailangan ng matinding exercise program. Kahit ang moderate na resistance training, 3 hanggang 4 na beses bawat linggo, maaaring gamit ang sariling weight ng katawan, resistance bands o light weights, ay sapat na para makakakuha ng makabuluhang benepisyo. Ang konsistensya ay mas mahalaga kaysa sa intensity, lalo na para sa mga mas matatandang adulto. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa mga partikular na pagkain. Ang susunod na nais kong banggitin ay ang mga pagkaing mayaman sa vitamin C. Ang ating katawan ay gumagamit ng vitamin C para sa maraming proseso, kasama na ang synthesis ng cortisol, at narito ang kawili-wiling bahagi. Ang patuloy na supply ng vitamin C ay nagtutulong sa pagpapababa ng cortisol levels pagkatapos ng stressful events. Ang mababang cortisol ay nagpapahintulot ng mas mataas na testosterone production tulad ng ating natalakay. Ang mga prutas na citrus tulad ng dalandan, calamansi at grapefruit ay mahuhusay na pinagkukunan ng vitamin C. Ang kiwi, strawberries at pineapple ay rin magagandang option. Para sa mga gulay, ang bell peppers, lalo na ang pulang bell pepper, ay naglalaman ng higit pang vitamin C kaysa sa karamihan ng mga prutas. Pag-usapan natin ang isa pang napakahalagang nutrient, ang magnesium. Ang magnesium ay isa sa mga pinaka-critical na minerals para sa daan-daang biochemical reaction sa ating katawan. Ngunit ayon sa maraming pag-aaral, malaking bahagi ng populasyon ay hindi nakakakuha ng sapat na magnesium mula sa kanilang pagkain. Ang magnesium ay nagpoprotekta sa SHBG, ang protina na nakatali sa testosterone mula sa pagtaas ng labis. Kapag ang SHBG ay labis na mataas, mas maraming testosterone ang nagiging unavailable para gamitin ng katawan. Ang magnesium ay nagtutulong na itago ang SHBG sa mas mababang antas na nagpapataas ng free testosterone. Ang mga magagandang pinagkukunan ng magnesium ay ang dark chocolate, mga mani at seeds, mga gulay na may malalim na kulay luntian, at whole grains. Oo, narinig ninyo ng tama. Ang dark chocolate ay mabuti para sa inyong hormonal na kalusugan kapag kinain ng may katamtaman. Ang dark chocolate ay naglalaman ng magnesium at flavonoids at nagpo-promote ng paglabas ng endorphins, ang feel-good chemicals ng ating utak. Ang isa pang napakahalagang bagay na nais kong talakayin ay ang epekto ng alcohol sa hormonal na kalusugan. Ang regular at malabis na pag-inom ng alcohol ay direktang nagpapababa ng testosterone levels. Ang alcohol ay nagdudulot ng toxicity sa testicular Leydig cells, ang mga cell na responsable sa produksyon ng testosterone. Bukod pa roon, ang alcohol ay nagpapataas ng conversion ng testosterone sa estrogen na nagpapababa pa ng net testosterone levels. Para sa mga interesado sa pagpapanatili ng maayos na sexual na kalusugan habang tumatanda, ang pagbabawas o pag-iwas sa alcohol ay isa sa mga pinaka-epektibong bagay na maaaring gawin. Katulad nito, ang paninigarilyo o paggamit ng tobacco products ay may malaking negatibong epekto sa sexual na kalusugan.
Ang mga toxin sa sigarilyo ay direktang nagdudulot ng pinsala sa mga blood vessel na nagpapababa ng sirkulasyon sa buong katawan, kasama na ang mga parte ng katawan na kritikal para sa sexual na paggana. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay isa sa mga pinakamagandang bagay na maaaring gawin ng isang tao para sa kanilang sexual na kalusugan at pangkalahatang kalusugan. Ngayon, nais kong magsalita tungkol sa isang bagay na hindi kadalasang tinatalakayin sa konteksto ng sexual na kalusugan, at ito ay ang papel ng emosyonal na kalusugan at relasyon. Ang ating sexual na kalusugan ay hindi nahihiwalay mula sa ating emosyonal na kalusugan. Ang ating relasyon sa ating sarili, ang ating self-esteem, ang ating body image, ang ating kabuuang pakiramdam ng sariling halaga ay direktang nakakaapekto sa ating sexual na kalagayan. Ang mga taong nakakaramdam ng mababa ang tingin sa kanilang sarili o may negatibong body image ay madalas na nakakaranas ng mas mababang antas ng sexual na pagnanasa at kasiyahan. Para sa mga nasa mas mataas na edad, may karagdagang hamon. Ang ating kultura ay madalas na nagpapakita na ang sexual na kalusugan ay para lamang sa mga bata. Ang mga nakakatandang adulto ay madalas na nararamdamang nahihiya o nangangailangan ng pagpapatunay na normal pa rin ang kanilang pagnanasang maging malusog sa aspetong ito ng kanilang buhay. Nais kong sabihing malinaw, ang sexual na kalusugan ay isang bahagi ng pangkalahatang kalusugan sa anumang edad. Ang pagnanasang malusog ang katawan, kasama na ang aspetong sexual, ay natural, normal, at karapat-dapat pansinin at alagaan. Ang World Health Organization mismo ay nagtatanggol ng sexual na kalusugan bilang isang mahalagang bahagi ng overall health at well-being sa lahat ng yugto ng buhay. Hindi ito isang eksklusibong pribilehiyo ng mga kabataan. Ito ay isang karapatan ng bawat tao, anuman ang kanilang edad. Kapag tayo ay nagkakaroon ng malusog na relasyon sa ating katawan, tinatanggap ito, inaalagaan ito, at nauunawaan ito, lumilikha ito ng pundasyon para sa mas malusog na sexual na kalusugan. Ang self-care, ang regular na ehersisyo, ang malusog na pagkain, ang sapat na tulog, ang pamamahala ng stress. Ito ay mga acts of self-love na nagpapalakas ng ating pangkalahatang kalusugan, kasama na ang ating sexual na kalusugan. Isang bagay pang nais nating talakayin ay ang usapin ng komunikasyon sa pagitan ng mga kasosyo. Para sa mga may asawa o kasosyo, ang maayos na komunikasyon tungkol sa sexual na kalusugan ay isa sa mga pinakakritikal na salik sa isang malusog na relasyon. Maraming mag-asawa ang nagdurusa sa katahimikan, hindi pinag-uusapan ang mga concern, hindi ipinapaalam ang mga pagbabago sa kanilang katawan at hindi humihingi ng tulong. Ang sexual na kalusugan ng isang tao ay maaaring maapektuhan ng maraming salik, stress, pagod, mga medical na kondisyon, mga gamot, hormonal changes, at ang lahat ng ito ay dapat na pag-usapan sa isang espasyong may kaligtasan at paggalang. Ang isang relasyon na punong-puno ng tiwala at komunikasyon ay nagbibigay ng pinakamagandang kapaligiran para sa sexual na kalusugan ng magkasosyo. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang sexual na kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na gawain. Ito ay tungkol sa intimacy, ang emosyonal na pagkakakonekta sa pagitan ng dalawang tao. At ang intimacy na ito ay maaaring mapanatili at mapalalim sa anumang edad kahit nagbabago na ang pisikal na aspeto ng buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga maling kaalaman o myths tungkol sa sexual na kalusugan at ang aging o pagtanda. Ang unang myth ay ang paniniwala na ang pagbaba ng sexual na interes o kakayahan habang tumatanda ay isang bagay na walang magagawa. Ito ay mali. Habang totoo na ang ilang mga pagbabago ay natural at normal habang tayo ay tumatanda, maraming aspeto ng sexual na kalusugan ang maaaring pangalagaan at mapabuti sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay, tamang nutrisyon, ehersisyo, tulog at pamamahala ng stress. Ang pangalawang myth ay ang paniniwala na ang mga supplement o enhancement products na ibinebenta sa mga tindahan ay epektibo at ligtas. Ang katotohanan ay marami sa mga produktong ito ay walang siyentipikong basehan at ang ilan ay maaaring mapanganib. Ang pinakaligtas at pinakaepektibong paraan para pangalagaan ang sexual na kalusugan ay ang malusog na pamumuhay at ang pagkonsulta sa isang doktor kung may mga concern. Ang ikatlong myth ay na ang testosterone replacement therapy o TRT ay ang solusyon sa lahat ng mga isyu ng mga lalaki na may mababang testosterone. Ang TRT ay isang medikal na tratamento na may mga benepisyo para sa ilang tao, ngunit ito rin ay may mga panganib at side effects. Hindi ito para sa lahat at dapat lamang isagawa sa ilalim ng mahigpit na medikal na pangangasiwa. Para sa maraming tao, ang pagbabago sa lifestyle at dieta ay sapat na para makakita ng makabuluhang pagpapabuti nang hindi nangangailangan ng medical na intervention. Ang ikapat na myth ay na ang mga babae ay hindi nararamdaman ang mga pagbabago sa hormonal na kalusugan na katulad ng mga lalaki habang tumatanda. Ito rin ay mali.
Ang mga babae, habang nagdadaan sa menopause at postmenopause, ay nakakaranas ng makabuluhang pagbaba ng estrogen at progesterone, at ang mga pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa kanilang sexual na kalusugan, mood, enerhiya, at pangkalahatang well-being. Ang mga babae ay kailangan din ng suporta, impormasyon, at pag-aalaga para sa kanilang sexual na kalusugan sa anumang edad. Ang ikalimang myth ay na ang masturbation o self-pleasure ay nakakasama sa kalusugan, lalo na para sa mga matatandang adulto. Ayon sa agham at medisina, ang self-pleasure ay isang normal at malusog na gawain para sa lahat ng edad, kapag ito ay ginagawa ng responsable at nang walang negatibong epekto sa araw-araw na buhay. Sa katunayan, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na sexual na aktibidad, kasama na ang self-pleasure, ay may mga benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapababa ng stress, pagpapabuti ng kalidad ng tulog, at para sa mga lalaki ang pagpapanatili ng kalusugan ng prostate. Ngayon, nais ko ring banggitin ang ilang mga pagkain at substansya na dapat iwasan o bawasan para sa mas maayos na hormonal na kalusugan. Una, ang mga highly processed foods, ang mga pagkaing puno ng artificial preservatives, flavorings at additives ay nagdudulot ng systemic inflammation sa ating katawan. Ang inflammation ay isang kaaway ng hormonal na kalusugan dahil ito ay nagdudulot ng oxidative stress na nakakapinsala sa mga glandula at cell na responsable sa hormone production. Pangalawa, ang mga pagkaing may mataas na glycemic index, mga pagkaing nagpapataas ng blood sugar ng mabilis, tulad ng puting tinapay, mga matamis na inumin, at mga processed sweets, ay nagdudulot ng insulin spikes na maaaring makaapekto sa hormonal na balanse. Ang pagpapalit ng mga pagkaing ito ng mas malusog na alternatibo, whole grain bread, natural na prutas, at mga pagkaing may mataas na fiber, ay nagpapabuti ng pangkalahatang metabolic health at hormonal balance. Ikatlo, ang soy at soy products sa malaking dami ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance para sa ilang tao dahil ang soy ay naglalaman ng phytoestrogens, plant compounds na may katulad na epekto sa estrogen sa katawan. Para sa karamihan ng tao, ang katamtamang pagkain ng soy ay hindi magdudulot ng problema. Ngunit para sa mga lalaking may concern sa kanilang estrogen levels, ang pagbabawas ng soy intake ay maaaring kapaki-pakinabang. Si Dr. Pedro Villanueva, isang urologist at men's health specialist, ay nagbahagi ng mahalagang pananaw. Sa aking clinical practice, nakikita ko araw-araw ang mga pasyenteng dumadating sa akin na nag-aalala tungkol sa kanilang sexual na kalusugan. At kapag tinanong ko sila tungkol sa kanilang mga gawe sa pagkain, tulog, at ehersisyo, halos palagi akong nakakakita ng pattern. Hindi malusog na dieta, hindi sapat ang tulog, hindi regular ang ehersisyo, at mataas ang stress. Ang aking unang rekomendasyon ay palagi ring ang pagbabago ng lifestyle bago ko isaalang-alang ang anumang medikal na tratamiento. At kahanga-hanga kung gaano kadami sa kanila ang nakakakita ng real improvement sa loob lamang ng ilang buwan ng konsistenteng malusog na pamumuhay. Ang katawan ng tao ay mayroong kahanga-hangang kakayahang mag-heal at mag-restore ang sarili nito kapag binibigyan natin ito ng tamang kondisyon at sustansya. Ngayon, nais kong bumalik sa paksang pinakamalapit sa titulo ng ating video, ang espesipikong relasyon ng nutrisyon sa ating sexual na kagalingan, lalo na para sa mga nasa 60 taon pataas. Ang katawan ng isang tao sa edad na 60 ay may ibang pangangailangan kaysa sa katawan ng isang tao sa edad na 20. Hindi ito nangangahulugang mas malala ang katawan sa 60, nangangahulugan lamang na nagbabago ang mga pangangailangan nito. Ang metabolismo ay dahan-dahan na bumabagal, ang kakayahang mag-absorb ng ilang nutrients ay maaaring bumaba, at ang mga pangangailangan sa protein at iba pang nutrients ay maaaring tumaas. Para sa mga nasa 60 taon pataas, ang dehydration ay isang malaking concern na madalas na hindi napapansin. Habang tayo ay tumatanda, ang ating natural na thirst mechanism ay nagiging mas hindi sensitibo, na nangangahulugang maaari tayong maging dehydrated nang hindi nararamdaman ng uhaw. Ang dehydration ay nakakaapekto sa halos lahat ng proseso ng katawan, kasama na ang hormonal na kalusugan at sexual na paggana. Ang sapat na pag-inom ng tubig, kahit 8 hanggang 10 baso bawat araw, ay isa sa pinakamagandang bagay na maaaring gawin ng isang tao para sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Para sa mga mas matatandang adulto, ang protein intake ay lalo ring nagiging mahalaga. Habang tayo ay tumatanda, ang ating kakayahang mag-synthesize ng muscle protein ay bumababa, isang kondisyon na tinatawag na anabolic resistance. Nangangahulugan ito na kailangan nating kumain ng mas maraming protein para mapanatili ang ating muscle mass. At ang pagpapanatili ng muscle mass ay mahalaga para sa maraming aspeto ng kalusugan, kasama na ang metabolic health at ang kakayahang mag-ehersisyo. Ang mga magagandang pinagkukunan ng high-quality protein para sa mga nakakatandang adulto ay ang isda, itlog, manok, toyo, sa katamtamang dami, at mga leguminosa.
Ang combination ng adequate protein intake at resistance exercise ay ang pinaka-epektibong paraan para mapanatili ang muscle mass habang tumatanda. Nais ko ring pag-usapan ng isang aspeto ng sexual na kalusugan na madalas na hindi natatalakay, ang kalusugan ng pelvic floor muscles o mga kalamnan ng pelvis. Ang mga kalamnan na ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa sexual na paggana para sa parehong lalaki at babae. Ang mga volitional na ehersisyo para sa mga kalamnan na ito, na madalas na tinatawag na Kegel exercises, ay nagpapabuti ng kontrol sa mga kalamnan ng pelvis at maaaring may positibong epekto sa sexual na kalusugan. Para sa mga lalaki, ang Kegel exercises ay nakakatulong sa pagpapabuti ng erection at ejaculatory control. Para sa mga babae, ang mga ehersisyong ito ay nagpapabuti ng sexual sensation at nagtutulong sa pagtatapos ng mga issue tulad ng urinary incontinence na maaaring nakakaapekto sa kanilang sexual na kalusugan. Ang magandang balita ay ang mga ehersisyong ito ay maaaring gawin kahit saan at kahit kailan at hindi nangangailangan ng anumang kagamitan. Ngayon, pag-usapan natin ang koneksyon sa pagitan ng mental health at sexual na kalusugan ng mas malalim. Ang anxiety at depression ay dalawa sa mga pinakakaraniwang mental health conditions na nakakaapekto sa sexual na kalusugan. Ang anxiety ay maaaring magdulot ng performance anxiety, ang takot na hindi maisagawa ang sexual na gawain ng maayos, na mismong nagpapalala ng mga issue. Ito ay isang self-fulfilling prophecy. Ang takot ng hindi makapag-perform ay lumilikha ng stress na nagdudulot ng mas mahirap na paggana na nagpapalala ng takot. Ang depression ay maaring magpababa ng libido at sexual na interes sa pamamagitan ng iba't ibang mekanismo. Ang pagbabago ng neurotransmitter balance, ang pagbabago ng hormone levels at ang pangkalahatang pagbaba ng enerhiya at interes sa lahat ng bagay. Mahalaga ring malaman na ang ilang antidepressant medications ay maaring magdulot ng sexual na side effects, kaya ang open na komunikasyon sa isang doktor tungkol sa mga concern na ito ay napakahalaga. Ang stress management ay isa sa mga pinakamagandang bagay na maaaring gawin ng isang tao para sa kanilang sexual na kalusugan. Ang mga praktikal na paraan ng stress management ay kasama ang regular na ehersisyo, meditation, deep breathing exercises, maayos na tulog, pagpapanatili ng social connections, at ang pagkuha ng profesional na tulong kung kinakailangan. Para sa mga nasa 60 taon pataas, ang retirement at iba pang major life changes ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng layunin at identity crisis. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa sexual na kalusugan. Ang paghahanap ng bagong layunin sa pamamagitan ng hobbies, volunteer work o bagong social connections ay nakakatulong sa pagpapanatili ng positibong outlook na nagpapabuti ng kabuuang well-being kasama na ang sexual na kalusugan. Ang isang bagay na nais ko ring banggitin ay ang usapin ng consent at respeto sa konteksto ng sexual na kalusugan. Kahit ito ay isang educational na paksa, naniniwala ako na ang anumang talakayan tungkol sa sexual na kalusugan ay hindi kumpleto nang hindi binabanggit ang kahalagahan ng consent, ang voluntaryo at informadong pahintulot ng lahat ng involved na partido, at ang respeto sa boundaries ng bawat isa. Ang isang malusog na sexual na buhay ay nakabase sa mutual respect, trust at komunikasyon. Ito ay palaging mahalaga, anuman ang edad. Ngayon, nais kong buod ang ating talakayan sa isang praktikal na paraan. Kung gusto mong simulan ang pag-aalaga sa iyong hormonal at sexual na kalusugan sa pamamagitan ng pagkain, narito ang isang simpleng framework na maaari mong sundin. Ang iyong dieta ay dapat na nakatuon sa mga whole, unprocessed foods, mga pagkaing malapit sa kanilang natural na estado. Dapat itong magkaroon ng sufficient protein mula sa iba't ibang pinagkukunan tulad ng isda, itlog at leguminosa. Dapat itong magkaroon ng sapat na healthy fats mula sa mga mani, seeds at oily fish. Dapat itong magkaroon ng malawak na iba't ibang mga gulay at prutas para sa vitamins, minerals at antioxidants. At dapat itong magkaroon ng sapat na dietary fiber mula sa mga whole grains at leguminosa para sa gut health, dahil ang gut health ay direktang nakakaapekto sa hormonal na kalusugan sa pamamagitan ng gut hormone axis. Bukod sa dieta, ang iyong pamumuhay ay dapat na may regular na pisikal na aktibidad, sapat na tulog, 7 hanggang 9 na oras para sa karamihan ng mga adulto, maayos na pamamahala ng stress at iwasan ang mga bagay na nakakasama sa hormonal na kalusugan tulad ng labis na alkohol at paninigarilyo. At higit sa lahat, huwag mag-alinlangang kumonsulta sa isang doktor kung mayroon kang mga concern tungkol sa iyong hormonal o sexual na kalusugan. Ang mga doktor ay naroroon para tulungan kayo at walang dapat ikahiya sa paghahanap ng medikal na payo para sa anumang aspeto ng inyong kalusugan. Isang mahalagang bagay pa bago tayo tapusin, ang usapin ng mga herbal supplements at natural remedies na madalas na ipromote para sa sexual na kalusugan.
Maraming produkto sa merkado ang nag-claim na nagtatayo ng testosterone, nagpapalakas ng libido, o nagpapabuti ng sexual na paggana. Ang katotohanan ay ang siyentipikong ebidensya para sa karamihan ng mga produktong ito ay limitado o hindi conclusive. May ilang herbal na may ilang suporta mula sa siyensya, tulad ng Panax ginseng, ashwagandha, at fenugreek. Ngunit ang epekto ay madalas na moderate at ang mga pag-aaral ay madalas na maliit o may limitasyon sa metodolohiya. Kung nais mong subukan ng mga herbal supplements, pakikonsulta muna sa isang doktor o pharmacist dahil ang ilang mga herbal ay maaaring makipag-interact sa mga gamot o may kontraindikasyon para sa ilang mga medikal na kondisyon. Ang pinakaligtas at pinakaepektibong landas para sa malusog na hormonal at sexual na kalusugan ay palaging ang malusog na pamumuhay, hindi ang mga quick fix supplements o magic foods. Ang mga supplements ay maaaring maging karagdagang tulong para sa ilang tao, ngunit hindi dapat pamalit sa pundasyon ng malusog na dieta at pamumuhay. Si Dr. Pedro Villanueva ay nagbahagi ng kanyang huling pananaw at mensahe sa ating mga manunood. Sa lahat ng aking mga taon ng pagsasanay bilang doktor, ang isa sa pinakamagandang bagay na nakikita ko ay ang mga pasyenteng nagpapasya na alagaan ang kanilang sarili. Hindi lang ang kanilang sexual na kalusugan, kundi ang kanilang buong kalusugan. Ang mga taong nagbabago ng kanilang dieta, nagsisimulang mag-ehersisyo at inaalagaan ang kanilang mental at emosyonal na kalusugan ay nagpapakita ng mga kahangahangang resulta. Ang mensahe ko sa lahat ng nasa 60 taon pataas na nanonood ng video na ito ay ito: hindi ka masyadong matanda para sa magbago at para sa mas malusog na buhay. Ang iyong katawan ay may kamanghamanghang kakayahang mag-adapt at mag-recover, at ang tamang pagkain at pamumuhay ay maaring magbigay sa iyo ng bagong antas ng vitalidad at kagalingan. Ngunit huwag kalimutang kumonsulta sa iyong doktor dahil ang personalisadong medikal na payo ay palaging mas epektibo kaysa sa general na impormasyon. At para sa mga may mga concern tungkol sa kanilang sexual na kalusugan, huwag mahiyang ibahagi ito sa inyong doktor. Ito ay isang bagay na mahalaga at kayo ay karapat-dapat ng tamang pag-aalaga at atensyon. At ngayon, habang malapit na tayong matapos, nais ko ring pag-usapan ang isa sa mga pinakamagandang aspeto ng pag-abot ng edad na 60 at higit pa, ang karunungan at karanasan na taglay nito. Ang mga taong nasa ganitong edad ay nakaraan na sa maraming hamon ng buhay. Naunawaan na nila ang mga bagay na hindi pa naiintindihan ng mga bata. At ang intimacy at sexual na kalusugan sa ganitong edad ay maaaring maging mas rich at meaningful. Hindi dahil sa pisikal na sigla lamang, kundi dahil sa emosyonal na lalim, sa tiwala, sa pagmamahal, at sa pag-unawa na dumaan na sa maraming taon ng karanasan. Ang sexual na kalusugan sa mas mataas na edad ay hindi tungkol sa pagpapalit ng dating sigla ng kabataan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng bagong antas ng kasiyahan at intimacy na naaayon sa iyong kasalukuyang katawan, kalusugan, at kalagayan ng buhay. Ito ay tungkol sa pag-celebrate ng buhay sa lahat ng anyo nito, sa lahat ng yugto nito. At naniniwala ako na ang pag-unawa sa ating katawan, sa siyentipikong paraan, ng may paggalang at dignidad, ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili. Kapag alam natin kung paano gumagana ang ating katawan, mas maingat tayong nag-aalaga dito. At kapag inaalagaan natin ang ating sarili, mas kaya nating ibinahagi ang ating sarili sa iba, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kasosyo, at sa ating komunidad. Ngayon, bilang pagtatapos ng ating video na ito, nais kong ibuod ang mga pangunahing mensahe. Una, ang sexual na kalusugan ay isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan sa lahat ng edad, kasama na ang 60 taon pataas. Pangalawa, ang nutrisyon ay gumaganap ng malaking papel sa ating hormonal na kalusugan. Ang mga pagkaing mayaman sa zinc, magnesium, vitamin D, omega-3 fatty acids, antioxidants, at healthy fats ay nagsusuporta sa ating hormonal na sistema. Ikatlo, ang tamang tulog, regular na ehersisyo, at maayos na pamamahala ng stress ay pantay na mahalaga sa tamang pagkain para sa hormonal na kalusugan. Ikaapat, walang magic food o supplement na kayang palitan ang pundasyon ng malusog na pamumuhay. Ikalima, ang open na komunikasyon sa sarili, sa kasosyo, at sa doktor ay mahalaga para sa malusog na sexual na buhay. At ika-6, ang paghahanap ng medikal na payo mula sa isang kwalipikadong doktor ay palaging ang pinakaligtas na hakbang kung mayroon kang mga concern tungkol sa iyong hormonal o sexual na kalusugan. Salamat sa inyong oras at pagtangkilik sa video na ito. Ang inyong kalusugan ay mahalaga. Ang inyong dignidad ay mahalaga. At ang inyong karapatan sa impormasyon na tutulong sa inyo na mamuhay ng mas malusog at mas masaya ay mahalaga.
Bago tayo matapos, nais kong ibahagi ang huling katanungan mula sa aming panel ng mga eksperto na nagmula mismo kay Dr. Maria Santos. Pagkatapos ng lahat ng inyong narinig ngayon, anong konkretong hakbang ang handa na ninyong simulan para mapabuti ang inyong pangkalahatang kalusugan, kasama na ang inyong hormonal at sexual na kalusugan? Ito man ay pagdagdag ng mas maraming gulay sa inyong dieta, pagsisimula ng regular na lakad, o pagpapabuti ng inyong kalidad ng tulog, ibahagi ang inyong mga balak sa komento. Ang inyong karanasan at desisyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Ano ang opinyon ninyo? Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nahanap ninyong kapakipakinabang at i-share sa mga taong sa palagay ninyo ay makikinabang dito. Ang impormasyon ay may kapangyarihang magbago ng buhay at ang pagbabahagi nito ay isang simpleng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga taong mahal mo. Hanggang sa susunod na video, alagaan ang inyong sarili, alagaan ang inyong kalusugan at huwag kalimutang ang inyong katawan ay isang regalo na karapat-dapat ng pinakamataas na pag-aalaga at pagpapahalaga.